Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipatuloy po natin yung ating live consultation dito po sa ating clinic. No? Nasa harap ko po ang isang pasyente, babae. Ilang taon na po kayo? 35 po. 35. Ano pong trabaho ninyo? Sa cashier po sa may fried chicken. Okay, cashier fried chicken. Anong oras po yung trabaho ninyo? 9 to 9 po. 12 hours, ha? Yes. 12 hours. Pag ganyan pa lang, medyo alam na natin ang resistansya ng katawan, medyo mahina na. Kasi 12 hours ang trabaho eh. May break po kayo? Meron. Lunch break lang. Pero walang tulog na break, wala. Meron pong tulog na break. Anong oras yung tulog na break ninyo? Almost 1 hour din. 1 hour lang. So, more or less 10 hours lahat-lahat, no? Kung isama natin yung kain na break, tulog na break. Pero 12 hours nasa labas ng bahay. At saka pangalawa, nasa labas siya ng bahay, di-expose siya sa mga mikrobyo, no? Kasi alam naman natin kung nasaan yung maraming tao, doon din ang maraming mikrobyo, no? So pangalawa yan. Pangatlo, yun ang itatanong mo natin, no? Anong oras po kayo makarating sa bahay? Parang 10 na po. 10 p.m. na. Isang oras biyahe. Hindi po, doon lang po ako sa Okay, anong oras kayo matutulog? Kadalasan. Cellphone pa. Magsisel- 11. Inamin na niya. Siguro nakapunta na ito dito ba? No? Ay, pala, Ilang kaya beses, nakapunta dito. kung nasiguro ito sa sinabihan, inunahan na niya ako baka magsisermon na naman ako nito. Talagang walang pag-asa itong mga pasyente. Kaya, kahit nainis na ako, sa totoo lang mo, minsan inisip ko lang, kung hindi sila makinig sa akin, patuloy pa rin ang pag-abuso kahit ilang beses ko na sinasabihan na matulog na maaga. Para mawala yung inis ko, inisip ko lang na, anyway, babalik naman ito dito, magpapacheck up, at syempre, yung sweldo niya, pupunta lang sa akin, di ba? Di mas mabuti kung gano'n, di ba? Kasi po, pag walang matigas na ulo, wala kaming pasyente. Pag wala kaming pasyente, wala kaming hanap buhay, di ba? Okay? Kaya po, palagi ko talagang sinasabi ng pasyente natin kasi ayaw na ayaw ko talaga silang bumalik dito. Kasi po sa krisis, ang problema siguro, marami silang pera kaya ayaw makinig sa akin. Tama ba? So, yun. Kaya tinatanong ko rin kung anong trabaho, kung ilan oras kasi kasama po rin ito sa pagpayo natin. No? Hindi naman natin pwede pagsabihan yung amo niya na bawasin yung oras ng trabaho niya. Kung pwede lang sana. Kung pwede, kahit pwede, mabawasin yung sweldo niya. Wala tayong magagawa niyan. Kaya, babawi na lang tayo yung pahinga pag wala na tayong trabaho. Kaya po, pag uwi sa bahay, ligo, kain, tulog na. Wala ng cellphone. Anyway, ano pong problema natin? May Bukol. Tayong hubag. Namaga, oh. Hubag. Hubag is namamaga ang hubag. Hubag is Bisaya, namamaga is Tagalog. Saan po? Dito lang. Saan banda? Pakituro. Ito. Dito? Oo nga, no? Kasi sa kabila wala naman. Masakit po? Masakit po. Yan, masakit? Medyo lang siya. Parang may konting lang. Ilan Pero araw na po yan? nararamdaman May talaga. bukol po siya na malapit sa kilikili. Almost 1 week. Pero pwede ko rin i-consider na parang medyo malayo ng konti sa kilikili. Parang dito sa kanyang suso. Pero nasa upper outer quadrant. Pag alam naman po natin, pag may bukol po tayo sa suso at sa upper outer quadrant, upper. So, itong suso. Okay? I-divide natin into 4.
Eh, pag nasa itaas, nasa outer, meaning to say, mas malapit sa kilikili, eh, medyo ayaw natin yan kasi madalas sa mga cancer po sa suso, eh, nasa upper, outer quadrant. Pero anyway, may lahi po kayo ng breast cancer. Okay, yan po ay nangyari after nag-shave ka or before nag-shave ka. Kasi yung tsura niyan, parang sinave mo, di ba? Wala naman po. Pero nag-shave kayo. Nag-shave po ako. Okay. Ilan araw na po ninyo napansin yan? Parang, nung una kasi, ano lang yan? Ano po? Maliit lang na bukol. Tapos, Ilan? So more or less, 1 week. 1 week pa lang yan? 7 days? Ganun. Okay. Ano bang napapansin sa inyo? Yung sakit? Parang may konting kirot? Konti lang. Pag Slight natatouch ko siya. pain. Okay, kasi po pag cancer, yung bukol, sa umpisa, pag maliit pa, wala pa masyadong aray. No? Pero sa kanya, medyo malaki na po ng konti. Okay? Eh, kahit gaano kabilis maglaki yung cancer, hindi naman ganyan kabilis sa loob ng 7 araw. Pwera lang kung hindi na napansin last year, no? Okay, pero anyway, may lagnat po kayo? Wala po. Wala. Ito lang talaga po. Kasi pag infection yan, maaari may lagnat, so walang lagnat. May lahi po kayo ng cancer sa pamilya? Yung papa ko po lang, cancer. Lung cancer lang, pero walang lahi na breast cancer Wala. sa mga babae. Wala po. Wala naman po. Paninigarilyo yun. Okay, 7 days pa lang yan, ha? Bago pa lang po ito. Ito pa, napansin niyo na after nag-shave ka or before? Parang after na. After nag-shave ka. Palagi naman kayo nag-shave, no? So, ito rin, pag mag-shave po kayo mga babae, kailangan hugasan po muna ninyo sabon na tubig yung balat. Tapos, punasan ninyo ng alcohol. Tapos, yung shaver o yung puller, okay? Okay. Pwede lang kung brand new yung shaver, okay lang diretso. Pero pag hindi brand new, pakihugasan ninyo sabon ng tubig yung shaver, then punasan rin yung alcohol, then tsaka ninyo gamitin sa kilikili nyo. Pagkatapos ng shave, kailangan hugasan na naman ulit yung kilikili nyo sabon na tubig, then punasan ninyo, then mag-apply na naman kayo ng rubbing alcohol. Ganyan po yan. Ginawa po ninyo yan, hindi, no? Hindi. So, right. Anyway, so, first time lang po nangyari yan. First time lang po. Kabila, wala. Marami akong pizza dati. Ayun! So, left side. Dito sa right. Dito meron din dati. Meron. Dito, pero yung pag-shave yun. Okay. So, anyway, so, kahit medyo malayo ng konti ng kilikili, pero inisip ko na pwede part sa breast, nasa boundary kasi. So, dahil po na may history na siya ng pigsa, okay, at medyo masakit ngayon ng konti, okay, at kasi shave lang niya, maaaring pinasukan ng mikrobyo yung skin pore, okay, at hindi siya nag-follow ng hygiene bago mag-shave, at bumagsak yung kanyang immune system dahil nga sa trabaho, 12 oras, 12 oras, at late matutulog, eh malamang bumigay yung kaniyang katawan sa infeksyon, no? So sa ngayon, mas inisip ko po na meron po siyang infection, no? Pwede pigsa, okay? At pag pigsa po sa kilikili, dahil po may past history rin siya ng pigsa, bigyan po natin siya ng antibiotic. Hindi naman po kay buntis, no? Hindi. Pwede na po ciprofloxacin again, 500 mg tablet, 1 tablet 2 times a day for 7 days. At para sa sakit, okay, pwede na po diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At saka syempre, para hindi tayo matalo sa mikrobyo, dahil po hindi pa siya masyado malakas yung antibiotic, kailangan magpahinga, okay, at matulong ng maaga para hindi tayo matalo sa mikrobyo. Okay? At saka pwede natin lagyan ng cold compress yung malamig na face towel or ice water. Kasi yun na po ang pinakamabilis na pampapigil sa paglaki ng pigsa. Okay? Kasi po, ang mikrobyo hindi po makamultiply pag malamig po ang temperatura. Okay? Kaya po kailangan maglagay kayo ng round the clock, walang tigil. So, imbis cellphone ang hawakan ninyo,
Yung ice water, idiretso, or face towel soaked in very cold water, idikit po dyan. Ha? Kung hindi na kayo matutulog. Kung matutulog na kayo, mas mabuti, matutulog kayo ng maaga. Pero pag hindi kayo matutulog, kailangan hawakan nyo ice water. Idikit po ninyo dyan para mapigilan po natin yung pag-multiply ng mikrobyo para hindi lalong maglaki. Bukod sa, meron tayong gamot, yung pangalawa, yung diclofenac sodium, hindi lang po para sa sakit, kundi para pampapigil sa paglaki ng pigsa. Pwede rin po kulani yan, no? Kasi yung mikrobyo pumasok sa skin pore at pumunta sa kulani. Okay? Kahit kulani, ganun rin. Kasi dahil ang mikrobyo ang may dahilan, dahil ang mikrobyo ang nagpaglaki sa kulani, kailangan ka rin ng antibiotic. No? At syempre, yung para sa sakit, para rin parang paliit ng kulani. Okay? So, maraming salamat po.